Latest update sa maximum El Nino natin, mas lalo tumaas pero sa nasa maximum peak na ito of 2.07 degrees Celsius, di gaya nung nakaraan na nasa 2.02 degrees Celsius. At inaasang pag-descend ng El Nino magsisimula sa unang 3 buwan ngayong taon. Partly cloudy gloomy, iiral pa rin sa buong bahagi ng Northern Luzon, maliban na lamang sa kanluran ng Northern Luzon, epekto pa rin ng halos tagtuyot. Pero nalalabi ng bansa, especially sa may silangang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon, patuloy pa rin ang mga ilang kalat-kalat na mga ilang light rain showers, epekto pa rin ng ating mahinang amihan na dumadaloy sa bahagi ng Northeastern Luzon at Easterlies. At nalalabi ng bansa, kabilang ng Visayas at Mindanao, ay aasahan ang maganda pa rin ang panahon at maalinsangan at may mga ilang cluster lamang na magpapaulan sa ilang bahagi ng west portion ng Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, January 4, 2024. Ang oras sa ating voice from umaga ay alas 9:53 na ng umaga. Manatiling maganda ang ating panahon despite na medyo gloomy sa bahagi pa rin ng Luzon, kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon hanggang parte ng South Luzon dahil pa rin sa patuloy na daloy ng ating hanging amihan at salubungan naman sa may silangan ng Luzon ng easterlies na magdudulot ng mas saturated na water vapor at pagtaas ng ating humidity, lalo na sa hapon at sa gabi na nagdudulot ng mga ilang kalat-kalat ng pag-ulan, typically light rain showers o drizzle rains sa silangang bahagi ng Luzon hanggang ilang bahagi ng Bicol region at magpapatuloy ito. At sa ating current conditions ngayong umaga, ay overcast, gloomy po, klaro at few clouds lamang ang umiiral dito sa amin sa Caloocan City. At makikita sa ating live CCTV snapshots ang medyo partly cloudy at manatili pa rin medyo gloomy sa atin. At may mga pagsikat ng araw dulot nga po ng gloomy nating himpapawarin. Pero magiging maganda ang ating panahon. Patuloy-tuloy yan hanggang this coming weekend. Sa ating lowest temperature na naitala, kaninang alas 4:37 ng umaga ay nakapagtala kami ng lowest temperature of 26.1 degrees Celsius. Pero kapon nakapagtala kami ng medyo comfortable pero maalinsangan na ito at 32.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:11 p.m. Ibig sabihin lamang bahagya lang ding mataas ang ating heat index kahapon na nasa 43.2 degrees Celsius. So sa unang record ngayong taon so far, kahapon po ang pinakamataas na nasa 48.2 degrees Celsius, ang pinakamataas na heat index ngayong taong 2024. Pero mas mauungusan pa yan sa mga susunod na buwan. Kaya kung titingnan natin sa mga iba't ibang weather stations si Pag-asa, kung may uungusan pa sa 43 degrees Celsius, mukhang mas mataas ang heat index namin sa Caloocan City, dahil halos wala pong mas nakataas o nakasunod sa akin sa extreme caution. Dito lamang sa Caloocan City ang nasa bandang danger level ang aming heat index. Kay Pag-asa ay nasa bahagi pa lamang ng level of extreme caution levels. Wala pong nakataas na hihigit pa sa 41 to 42 degrees Celsius na heat index. Ibig sabihin dito sa amin sa Caloocan lamang ang may pinakamataas na heat index kahapon at 43.2 degrees Celsius. Sa ating basic sims in past 24 hours, bahagyang na mas nangunguna sa maalinsangan ang Zamboanga Peninsula pa rin na nasa 34 degrees Celsius. Sarado po ito. At sa pinakamababang temperatura naman ay ungusan na pong mas lumalamig na naman sa Baguio City at 15.8 degrees Celsius. So jacket po pag may time dahil mas malamig na po ito na maituturing at mas mababa na ito sa unang linggo nitong taon ng 2024. Sa inulan naman ng Kapari, dyan sa extreme Northern Luzon, na mainulan at least mga lang light to moderate showers at 27 mm ang total rainfall. Wala kaming naitala na total rainfall since no isang araw. So wala tayo at diretso kagad tayo sa ating humidity na nasa 70%
At katamtaman ang ating outside humidity na bumababa ng 3% since last hour. At dahil sa medyo umuungos unti-unti ang ating northeasterlies, ay mataas ang ating isobars, atmospheric pressure natin na sa 1,013 hectopascals sa buong bahagi ng Luzon at steady ito since last hour. So take note yan mga folks ha. Sa ating high tide and low tide status, so far ay may 23 minutes pa to maximum low tide. So mukhang maghapon ay wala na naman mababaw na naman ang Pampang dyan sa may Manila Bay. So alam na po natin, medyo layo-layo po muna sa mga malilit nating mangingisda na papalaot ngayong umaga dyan sa may bandang Manila Bay area. And so far, wala tayong magandang ating air quality ngayon. Maganda ang ating air concentration so far dahil medyo nagdi-dissipate o wala tayong halos sa thermal inversion na umiiral ngayong umaga. So hopefully tuloy-tuloy na yan. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:22 AM at tinasang lulubog ito mamayang 5:39 PM. Ang ating last quarter na po na liwanag ng buwan ay nasa 51% illuminated na po. Sisikat na ito mamayang hating gabi 12:20 AM at kinabukasan na po ng umaga at 11:45 AM naman ito lulubog. So halos sa ating gabi na ito magmo-moonrise tapos kinabukasan na siya magmo-moonset ng umaga o ng tanghali. Expected na yan. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes hanggang bukas sa po yan ng Friday, magiging klaro po ang ating maghapon. Pero ngayong umaga medyo gloomy po tayo at pagdating daw ng hapon ay magiging maaliwalas at clear skies po ang ating hapon at gabi. Hopefully. At mababa ang ating chance ng pag-ulan na 3%. Pero sa ating iconic partially cloudy ay may partially rain daw na naka-forecast ngayong araw. So, just in case, baka sa ibang bahagi lamang ng Metro Manila ito magkakaroon ng ilang drizzle light rains dahil mababa lamang sa 3%. Pero bukas ng Biyernes ay naglalaro sa 10% ang chance na pag-ulan na may mga partly cloudy ang ating maghapon. So, mas mangunguna ang medyo gloomy at maaraw sa atin dito sa Metro Manila. Except na lamang sa ibang bahagi dyan sa bandang Silangan, papasok ng Quezon Province at Bicol Region. At kasalukuyan ngayon tayo as of 10:20 AM ay nakaranas tayo ng solar X-ray flux na M3.8. Malakas-lakas po ito mga folks ha. Ayan o, meron tayong solar flare na nagaganap ngayon. Expected natin kasi mga hapon o gabi ito mag-a-arrive. Gaya na aking sinasabi, hindi lahat ng lumalabas sa forecast ay nagiging accurate. So, ibig sabihin lamang yan, kung sisilipin natin dito, naka-forecast siya sa araw na ito ay halos wala. Sa bagay, KP index po kasi ito solar flare po ang nakataas ngayon sa atin. So, ngayon lamang nag-arrive, base sa ating EIT, yung pag-arrive ng solar flare. At constantly ay yung expected na radio blackout ay nasa 55% according dito sa ating monitoring sa R1 and R2 expected at nanatiling nasa 25% lamang yung R3 pataas. Ano ba yung R3? Para hindi na naman maintindihan. Ayan nasa M class po tayo na flare ngayon. So nasa R1. Ibig sabihin yan, ang tsansa na magkakaroon ng radio blackout between R1 and R2 is 55%. So malinaw po yan. Ngayong araw yan. At inaasahan sa susunod na 2 araw ay na-expected na hanggang 55% daw ang naka-forecast na posibleng magkaroon tayo ng radio blackout mula ngayong araw ng January 4 hanggang January 6, 2024. At makikita natin sa ating KP index sa ngayon, mababa pa. Pero expected, tataas din yan kasunod ng pag-arrive ng ating solar flare dahil yung ating solar photon flux ay sumunod na rin. Sa ngayon, wala pang geomagnetic activity pero inaasahan natin na susunod yan dahil sa impact ng solar wind sa ating magnetosphere. Tumaas na into at least S1 yung MEV, yung magnetic electron volts na values kasi nito. So mataas na siya. Nasa level of S1 na yung solar photon flux. So malakas yung impact niya. Pero nasa M flare plus po ang pag-arrive nito. Hopefully, wag na siyang umabot sa R3. Saan bang apektado niyan? Kung titingnan natin
ay ang bahagi kasama ang nasa bandang lower hemisphere po, bandang Australia po, ang pinaka-main highly focused ng highest frequency absorption o yung values nito is MeV, yung magneto-electron volts, yung unit niya. Pero kung titingnan natin, kung mababasehan natin by frequency, ay nasa mahigit 20 to 30 megahertz po ang napakataas na frequency ng arrival o yung pag-degrade. Yung malakas na high frequency affected areas dyan sa may bandang Australia. So sa mga Pilipino natin dyan, mayroon tayong 55% na probability na tsansa na magkaroon ng radio blackout sa inyong mga lugar. Medyo maapektuhan din ang bahagi ng Pilipinas mula dyan sa may bandang Mindanao. So take note yan mga folks. Pero mas mataas ang apektado sa may bandang Australia at ilang bahagi ng Indonesian Peninsula. Ingat na lamang po at so far sa araw na nito, medyo palayo na po yung solar wind. So hopefully, yung paglayo nito ay hindi makaapekto sa ating geomagnetic field. At so far, wala naman tayong nakikitaan na northern southern hemispheral auroral dahil wala pa naman tayong nagiging geomagnetic storm. Sa ngayon, solar flares pa lamang ang umiiral. So, para sa mas malinaw, ang solar flare, ito yung malakas na release ng electromagnetic energy na makikita sa ating mga naka-filter ng sinag ng araw. Napakamaliwanag nun. Ayan, ang coordinates nito, typically, nandito pa rin sa sunspots of 3536 at 3537, yung AR ng sunspots. Gaano ba kalaki nito? So far, nasa 58,000 miles yung lawak nito. So halos kung ididikit mo yung planet Earth, halos sa kalahati ng Earth, ganun kalaki yung sunspots nito. Malawak po siya. So yung pag-release ng electromagnetic energy mula sa CME ng araw ay nagliwanag ng sobra. Kaya umabot sa level of R1 yung ating flare class. Ayun, R1 or M3. Ano ba yung value ng solar flare? Kung titingnan niyo sa akin dashboard para mas malinaw, ay nasa M3.8 po yung solar flare value. Yan, So nasa R1 class po siya. So expected po na may 55% tayo na magkakaroon ng radio blackout. Pero sa R3 levels ay nasa 25% pa rin constant. So expected natin na bababa yung very poor band natin between 80 meters to 40 meters po ngayong umaga. Magiging fair lamang siya mamayang gabi. Yung ating frequency band o high frequency band, magpupuro po yan between 80 meters to 40 meters. Pero between 30 to 20 meters, mukhang fair naman yung high frequency band. Yung mas mataas lamang na high frequency band ang medyo very poor dahil sa epekto nga po ng ganyang solar flare at mukhang susunod o wag naman sana mangyaring sumunod ang geomagnetic field dahil mababa naman ang naka-indicate sa ating forecast. So take note na lamang yan at ipopost ko yan sa aking Facebook page. Diretso agad tayo sa lagay ng ating panahon gamit ang ating satellite imagery. Makikita sa infrared heavy rain potential ay ang mas tumataas na saturation ng ating northeast monsoon na nagpapalamig din sa may bahagi pa rin ng hilaga ng Luzon at expected na mga ilang mas maulap na himpapurin at mga ilang posible pa rin mga kalat-kalat na mahihinang ulan dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Isabela, pababa pa rin ng Quezon Province hanggang dyan sa may bahagi ng Bicol Region. So take note pa rin yan habang tuloy-tuloy ang ating northeast monsoon o yung ating mahinang amihan na unti-unting lumalakas na naman muli-muli. Hopefully ay magtagal-tagal pa ito dahil at least ay mapaghandaan natin ang paparating na tagtuyot lalo. Hindi gaya sa may kanluran ng Luzon ay matindi pa rin ang tagtuyot na ngayon sa area na yan dahil kung maging tingnan natin sa infrared true color, halos wala, tuyot na tuyot po ang bahagi nito ng bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur, bahagi ng La Union at Zambales at Pangasinan. Hindi masyado napapag-abot ngayon ng gloomy ng kaulapan na ito sa may silangan. Di gaya ng mga taga-Aparit, ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Isabela, Cagayan at bandang Isabela, Baler Aurora, pababa ng Quezon Province at bandang Bicol Region. Diyan ang medyo mas gloomy po sa may silangan habang umiiral itong ating northeast monsoon na ito sa extreme Northern Luzon. So kung titingnan natin ang infrared VIR,
na responsible sa mauulap na low levels. Makikita po ang typically ang Northeast Luzon ang mas nagiging gloomy. Di gaya naman dito sa may kanluran ay nanatiling tuyot na tuyot pa rin at umiiral ang mataas na dry spell sa area na yan. So take note yan sa mga LGUs natin at na-report na natin ang tungkol dyan. Balikan nyo na lamang ang mga nakaraang kong report. Makikita na dadamay na rin ang bahagi ng Central Luzon, Bulacan at Metro Manila. Yung portion ng Metro Manila na nadadamay na rin sa medyo pag tumataas unti-unti ng ating drought index. So take note yan mga folks. Pero yung mga isolated rain showers, typically light rain showers ang mas madalas na iiral ngayon dahil mababa ang ating infrared heavy rain potential, magiging isolated lamang at sa buong bahagi ng Mimaropa at Southern Luzon. Magiging maganda po at maaliwalas pero medyo gloomy po ang iiral sa bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon. So magkaroon man siguro ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon, magiging isolated lamang ito at ilang kalat-kalat lamang ng light rain showers. Lalo na sa bahagi ng Camarines Norte and the rest ng Catanduanes Island sa hapon o sa gabi lalo na. At ang buong bahagi ng Visayas magiging maaliwalas po at magiging maganda ang ating maghapon. Magdala po ng pananggalang sa tinding sikat ng araw dahil magiging mainit at maalisangan po ang ating maghapon sa buong bahagi ng Visayas. Typically mga isolated rain showers lamang ang iiral sa buong bahagi na yan. Hindi na natin isa-isahin dahil kita-kita sa ating satellite imagery na ginagamit. Wala tayong nakikitaan na anumang trough o anumang mataas na water vapor sa buong bahagi ng Visayas. So magiging mas maaliwalas at maalinsangan ang iiral na maghapon at typically mga ilang isolated rain showers lamang lalo na sa ilang bahagi ng Panay Island, Leyte at Eastern Samar area. Sa may Mindanao naman, ng kalurang bahagi ng Zamboanga Peninsula, nakakaranas sila ngayon ng mga ilang light to moderate showers dyan, lalo na sa isla ng Basilan at Hulusulu, magdala ng pananggalang. Maaaring hindi rin ito magtatagal maghapon dahil magiging maaliwalas at magiging malinsangan uli ang ating maghapon dyan Ngayong umaga lamang hanggang ngayong tanghali, expected naman medyo may mga cluster ng kaulapan dyan nagdadala ng mga ilang kalat-kalat na ulan. Maganda na rin yan dahil ilang araw na rin kayong nasisikatan ng matinding alinsangan dyan dahil nanatiling mataas ang temperatura sa Zamboanga Peninsula. Magdala na lamang ng pananggalang hindi lang sa tinisikat ng araw kundi sa magiging mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa Zamboanga City hanggang dyan sa may bandang Lanao del Sur. So ingat na lamang mga folks. Pero mangunguna ang matinding alinsangan the rest ng buong Zamboanga Peninsula, BARMM, Lanao del Sur, Sorsogon at Davao Region at buong bahagi ng Caraga at bahagi ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Magiging maaliwalas at maalinsangan ang ating maghapon kaya magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw, iwasan po natin ang ma-dehydrate. Dahil expected din na mataas ang humid o hot humid sa buong bahagi niya ng Mindanao area mula Northern Mindanao hanggang south portions na po yan ng Mindanao dyan sa may bandang Davao del Sur. Silipin naman natin ang lagay ng ating possible tropical cyclone monitoring sa ating tropical cyclone assessment monitoring ay makikita po na yung levels ng mataas na saturation ng mga water vapors at mga possible na chances na matataas na low pressure area na na-develop, mukhang puro sa lower hemisphere ito magaganap. So mukhang malabo po dito sa atin sa bandang Southeast Asia. Ayan yung intertropical convergence zone, medyo masyadong mababa yung development niya. Dahil yung ating mundo naman kasi is mas summer ang area na ito ng Australia. Mas mainit ang parte nito ng Australia at ilang bahagi ng Indonesian Peninsula. So, yung mga development ng intertropical convergence zone, mas mataas sa bahagi nito ng lower hemisphere kumpara po sa upper hemisphere kasama ang Pilipinas. So, mas madalas na makakaranas sila ngayon dyan na mga parang monsoon rains, parang kahalin tulad ng monsoon rains sa atin sa Pilipinas tuwing habagat season, ang bahagi ng Indonesian Peninsula, at ilang portions dyan sa may bandang hilaga ng Australia. Despite na mas mainit at halos summer po ang umiiral sa may bandang Australia, ay dito sa may bandang hilaga, bandang Indonesian Peninsula, makakaranas sila ngayon ng mga intertropical converging zone na halos pareho sa atin sa Pilipinas noong habagat season. Kaya expected ang mga pamumuo ng mga low pressure area systems sa areas na yan ng lower hemisphere zones.
Dito sa may bandang lagpas na equator sa upper hemisphere zones ay mas mababa po ang tsansa. So, yung mga kababayan natin sa may bandang Indonesian Peninsula hanggang kasama na ang buong Malaysia at Australia, medyo ready dahil may mga unexpected po na mamubuo dyan na anumang low pressure area at madalas mabubuo yan sa buong Southern Hemisphere zones. At kung titingnan natin sa Global Traffic Hazard, makikita po ang mga potentially na low pressure area na mabubuo, puro Southern Hemisphere po ang nakikitaan na puro may mabubuo mga low pressure systems daw. Hanggang sa second week na po yan ng January 2024. Pero sa upper hemisphere, kasama po ang Pilipinas o sa bandang dagat Pasipiko natin ay halos wala po o below average rainfall ang probability na nakikitaan dito sa forecast. So, gaya natin sinasabi, naasahan natin na wala tayong mabubuong anumang sama na panahon ngayong buwan ng January 2024. At nireport ko na ngayon sa aking analysis forecast na wala. Magkaroon man siguro mga surface trough lamang, parang cloud cluster lamang na magdadala ng mga pag-ulan kung lumapit ito sa silangan ng Visayas o ng Mindanao area. Pero yung mabubuo na active low pressure area o higit pa, malabo po na may mabuo ngayong January 2024 sa Pilipinas. So, asahan na lamang natin ang magpapaulan lamang ay dulot lamang ng ating umiiral ng ating northeast monsoon at salubungan pa rin ng ating easterly sa dagat Pasipiko. At kitang-kita naman sa ating global spectral model ang malakas nito na daloy ng northeast monsoon at nag-i-interact pa rin sa ating easterlies dito sa may dagat Pasipiko na nagdadala ng mga mataas na saturation sa silangang bahagi ng Luzon hanggang southern Luzon na magdadulot nga po na mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Sa ating isobars naman, manatiling dikit-dikit pa rin, naglalaro ng mas mataas sa 1,040 to 1,018 hectopascals. Kaya asahan natin na mataas ang ating atmospheric pressure sa bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. At wala tayong magiging report sa ating mga computer models dahil wala nga tayong inaasahan na anumang pamumuho ng anumang sama ng panahon ngayong buong linggo na to hanggang sa susunod na linggo na po ito. So wala po tayong may comment dyan. At kung titingnan na naman natin sa taas ng alon, manatiling mataas pa rin ang alon sa extreme Northern Luzon, sa baybay ng Batanes Group of Islands. At dyan naman sa mapasilangan man yan o mapakanluran ng extreme Northern Luzon, bawal pa rin po dahil naglalaro pa rin sa 1.25 to 2.5 meters po ang taas ng alon dyan. At yung swell ng karagatan. At yun po ang medyo delikado at lalo na sa mga nagsasurfing, medyo delikado po yung swelling dahil mataas po sa 2.5 meters ang taas. Kung maaari, ingat na lamang po at kung maaari, wag na lamang po tayong pumalaot muna kapag ganyan ka-wild o kalikot yung karagatan dyan sa bahagi na yan ng northwest at northeastern Luzon sa off coast. Medyo delikado pa rin po lumayag, maging sa mga malilit nating sasakyang pandagat, hanggang sa may bandang silangan ng baybayin ng Catanduanes at Eastern Samar sa susunod na 24 oras. So yan po, maliwanag yan mga folks ha. Mag-iingat po tayo lalo na sa mga pilit na maglayag na mga maliliit na mangingisda. Samantala sa update sa El Nino fenomeno natin, at makikita natin na mas lalo pang tumaas ito ng ilang puntos. At kung titingnan natin sa ating El Nino La Nina Index monitoring, tumaas po siya sa 2.07 degrees Celsius. Hindi gaya nung last year, nung November, ay nasa 2.02 degrees Celsius lamang ito. Pero nitong December, naging 2.07 degrees Celsius na po. So, ibig sabihin lamang nito ay nasa maximum peak, o maximum peak rather na po yung taas ng El Nino. So, dyan na po magsisimula na magkakaroon ng descending yung El Nino fenomeno natin, or unti-unti na itong bababa o magde-descend. At makikita natin sa ating week centered ay nasa maximum peak na po yung El Nino hanggang sa may bandang mid-Pacific. Mula dyan sa may bandang East Pacific, ayun, sa Eastern Pacific, ay nasa maximum peak na po siya. So expected na magtutuloy-tuloy po ang magiging tagtuyot sa bansa, sa Pilipinas, at patuloy na iiral na mababa ang approximate rain showers sa unang 4 na buwan sa Pilipinas. At titingnan naman natin yung latest data mula sa NCEP o CPC NOAA. Makikita nga po ay mula ngayong January ay magsisimula na itong magde-descend pababa
ang ating El Nino. Tuloy-tuloy na yan ang pagbaba hanggang this coming April. So binanggit ko na nga po sa unang 3 buwan hanggang 4 na buwan ay magpo-progress po na magkakaroon ng pag-descend o bababa na ito into neutral ang ating El Nino phenomenon. At nabanggit na natin ang mga nakaraang buwan na mula mga bandang May, June to July ay dyan naman magkakaroon ng neutral at posible pang magkaroon na naman tayo ng another La Nina naman. Pagdating naman ng bandang May, June, July na po. Bale, halos third quarter na po ng taon ng 2024, mukhang babalik tayo sa pagiging La Nina phenomenon dito sa Western Pacific. So, tingnan na lamang natin at ine-expect natin na makakaranas tayo ng tagtuyot sa unang 4 na buwan na ito hanggang this coming dry season mula April, May, and June 2024. So take note yan at pakirecall na lamang yung mga aking mga notice at mga babala sa mga aasahan nating tagtuyot lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. So inuulit ko, mas lalo pang tumaas pero higher peak na po ito na nasa 2.07 degrees Celsius na po ang temperatura sa karagatan na nagpapang-abot na nga po dito sa may bandang West Pacific natin. Yung pinakamainit na temperatura sa karagatan ng Dagat Pasipiko. So, expected po yan mga folks at according sa synopsis ay manatili pa rin magpapatuloy sa Northern Hemisphere yung transition ng El Nino to neutral. Nabanggit na natin yan ngayon, nasa maximum peak na mo tayo at unti-unti na nga po itong nagde-descend sa unang 4 na buwan ngayong taong 2024. So unang first quarter ay inaasang magde-descend ito at 60% chance na nga po at makikita natin nga sa graph na nagsisimula na itong magde-descend pababa into neutral level mula ngayong January hanggang May 2024. So, malinaw na po yan mga folks. At mula sa pagiging neutral niya by May, June, July o June, July to August o third quarter ng taon, mararamdaman na naman natin ang pagsibol ng La Nina phenomenon. So, mukhang napaka-abnormal ng ating klima ngayong taon mga folks. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, January 4, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, January 4, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po at pasuyo na lamang po, notification bell na lamang sa aking YouTube channel at visit na lamang sa aking website na www.pimoweather.com para sa may mga detalye at visit na lamang din sa ating Facebook page para sa mga updates ng ating weather conditions at na-attach ko rin doon yung mga ibang reports. At para din sa mga gustong malaman ang mga ibang detalye, lalo na sa real-time natin na weather situations mula sa aking weather station at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.